Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, BIPAT member sugatan matapos silang hagisan ng granada sa Cotabato. 36.9 million pesos na halaga ng hinihinalang puslit na sigarilyo nasabat sa Pampanga. 94% ng mga Pinoy naniniwalang talamak ang korupsyon sa pamahalaan ayon sa Pulse Asia Survey. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sugatan ng isang miyembro ng Barangay Peace Action Team o BIPAT matapos hagisan ng granada ang sinasakyan nilang dump truck sa Barangay Manubuan, Matalam, Cotabato kahapon January 9. Kinilala ang biktima na si Danny Boy Villanueva, 36 anyos, residente ng Barangay Estado na nakapagtamo ng sugat sa muka dahil sa insidente. Ayon sa ulat, sakay ng dump truck ang nasa 18 miyembro ng BIPAT na pauwi mula sa isang aktibidad ng lokal na pamahalaan ng Matalam nang biglang may isang motorsiklo na may dalawang sakay ang lumapit sa kanila at naghagis ng granada. Tinamaan sa mukha ang biktima, subalit laking ginhawa na lamang na ito ay nahulog palabas ng sasakyan at sumabog sa kalsada. Ayon sa mga respondeng otoridad, kanilang narecover ang pira-pirasong metal sa pinangyarihang lugar na kumpirmadong bahagi ng isang hand grenade. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng kapulisan upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga suspect at ang motibo sa likod ng pag-atake. Nasabat ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang tinatayang 36.95 million pesos na halaga ng umano'y puslit na sigarilyo sa isang industrial park sa Barangay San Pablo, Libutad, San Simon, Pampanga. Ayon sa CIDG, kumpiskado ang 573 master cases ng dalawang brand matapos ipatupad ang search warrant mula Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng umaga. Lumalabas sa paunang investigasyon na ginamit ang bodega bilang imbakan at sentro ng distribusyon ng mga produktong hindi pasado sa labeling requirements ng Consumer Act. Patuloy na tinutugis ng pulisya ang suspect na nananatiling at large. Inihahanda na ang mga kasong kriminal kaugnay ng smuggling at unfair competition kasunod ng naunang 120 million pesos na pagkakasamsam sa kaparehong bayan. Karamihan sa mga Pilipinong nasa hustong gulang o 94% ang naniniwalang talamak ang korupsyon sa gobyerno ayon sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Lumalabas sa survey na isinagawa noong December 2025 na halos pare-pareho ang pananaw sa lahat ng rehiyon kung saan 96% sa Metro Manila at Visayas Region, 93% sa Balance Luzon at 94% naman sa Mindanao. Lumabas din na 74% ng mga respondent ang nagsabing tumaas ang korupsyon sa nakalipas na isang taon, ngunit mas mababa ito kumpara sa 85% na nagsabi noong Setyembre. Pagdating sa tanong kung normal na bahagi ng politika ang korupsyon, hati ang opinyon ng publiko. 43% ang hindi sang-ayon habang 41% naman ang sang-ayon. Kabilang sa mga itinuturing na korap na gawain ang pagtanggap o pagbibigay ng suhol, maling paggamit ng pondo ng bayan at pagtanggap ng kickbacks. Ang survey ay sinagawa mula December 12 hanggang December 15 noong nakaraang taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 adult Filipinos sa buong bansa na may positive-negative 2.8% margin of error. Para sa Kidlat News Channel, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.